Sabi niya, boss, gusto mo dukutin na lang namin eh. Lahat ng mga ebidensya lahat sa Laguna nang gagaling, tsaka Tanay. Paano nangyayari yan? Siya rin na pupumilit na isabit yung mga pulis. Alam ko, hindi na siya naawa doon sa mga tao na wala namang kinalaman. Naka-loudspeaker po. Loudspeaker. Opo. Rinig ko po. Narinig mo. Opo. Kilala mong boses ni Opo. Atong Ang. Medyo malat po. Malat? Sa cellphone. Paano mo nalalaman na boses ni Atong Ang yung nasa loudspeaker? Ay, siya lang naman po ang tinawagan niya na Boss A eh. Paabot ko sa inyo ngayon yung mastermind na gumagawa nito. Napakasakit sa amin. Siguro magulang ka rin. Magulang ka rin, may asawa ka rin, na may pamilya ka rin. Idaan natin sa court na dahil hindi basta-basta ang makalaban natin na Ipagdadasal ka namin. May bad news ngayon. Update. Bad news ito sa kampo ni Atong ang negosyante at iba pa na dawit sa nawawalang sabungero. Bakit? Ang Department of Justice, DOJ, ay naglabas na may prima facie evidence. Ano po ba yung prima facie evidence? Ibig sabihin, sapat na batayan para sampahan ng kaso si Atong Ang at yung mga kasama nito na dawit sa mga nawawalang sabungero. At inirekomenda ng Department of Justice ang 10 counts ng kidnapping with homicide. Meron pang 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention. At ang kabuuan nito ay may 26 na kaso na nakatakdang isasampa kay Atong Ang at mga kasama. Malulusutan kaya ito sa naturang negosyante? Tatalakayin muna natin. Kumusta? Welcome. Bago tayo papasok sa punto por punto mga kapatid, may update. Kung maalala ninyo, tinututukan din natin itong update kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Matagal na ito, di ba? At bago dyan, para sa ating mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Inanyayahan namin kayo. Huwag kalimutan na pindutin din ang subscribe sa Factbusters PH, no, kay Kaburnok. At may dalawa tayong pangalawang channel natin nasa link. Ang kay Kaburnok, Factbusters at ang sa pangalawang channel natin. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? At kung maalala ninyo, ito ay resulta sa isinagawa na pinangunahan noon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na investigasyon. Pero ang nag-imbestiga ngayon, absent na sa Senado dahil may umano warrant of arrest sa ICC. So ito resulta sa investigasyon noon. Bahagi lang to. Sabi niya, boss, gusto mo dukutin na lang namin eh. Lahat ng mga ebidensya lahat sa Laguna nang gagaling, tsaka Tanay. Paano nangyayari yan? Siya rin na pupumilit na isabit yung mga pulis. Alam ko, hindi na siya naawa doon sa mga tao na wala namang kinalaman. Naka-loudspeaker po. Loudspeaker. Opo. Rinig ko po. Narinig mo. Opo. Kilala mong boses ni Atong Opo. Ang. Medyo malat po. Malat? Sa cellphone. Paano mo At may kumalat na video noon kaugnay sa pagbabanta, no, ni Atong Ang sa mga nanyunyope. Ito. Tingnan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo. Nakareport na kayo lahat yan, iniimbestigahan na kayo ng CIDG. Makikita nyo, na pareho nito mga manyonyope na to.
Huling-huling beses ko pa itong sasabihin sa inyo, huwag na kayo papasok sa teritoryo namin. Oh, yan. At sinabing ilan sa mga sabungero daw ay na gumawa ng panyunyupi at ito ang nakuna ng video, isa sa mga sabungero na tinangay, no? At posible wala na yon dahil sinabing itinapon daw ayon kay Dundon Patidungan, itinapon sa Taalik, no? At si Dundon Patidungan, Julie Dundon Patidungan alias Tutoy, ang naging whistleblower na tauhan niya noon. At itong si Julie Dundon Patidungan ang nagsabing si Atong Ang daw ang mastermind sa pagdukot at posibleng pagpatay sa nawawalang mga sabungero. At itong mga nawawalang sabungero mula pa noong 2021 hanggang 2022. At ayon sa testimonya ni Dundon Patidungan, may mga pulis daw, kasama talaga, no? May mga pulis na sinampahan din ng kaso kasama ni Atong Ang. Dahil sabi niya sa kanyang testimonya ay may mga pulis, mga opisyal at lower rank na umano'y binabayaran para gawin ang naturang pagdukot. So batay sa reklamo ng mga pamilya sa mga nawawalang sabungero, may mga kasong kidnapping with serious illegal detention. May murder, may homicide, at iba pang kaso mga kapatid. So, bago lang, ngayon lang December, ang Department of Justice, DOJ, ay nagsabing may prima facie evidence. Ibig sabihin, sapat na basihan para sampahan ng kaso si Atong Ang at iba pang 24 na mga kasama na kinasuhan. At ang mga kasong ito ay 10 counts of kidnapping with homicide at merong 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention para sa mga nawawala na mga sabungero. So, ibig sabihin, hindi lang ito simpleng disappearance o detention. May posibilidad ito na kasong murder din kung may ebidensya na tutulong para mapatunayan ito sa korte. So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ibig sabihin, seryosong posibilidad na itong si Atong Ang at kasama si Gretchen at ang iba pang mga kinasuhan, posible na makulong sila. Posibleng makukulong sila. Pag makita sa korte talaga, beyond reasonable doubt, na sila ay involved talaga at utak nitong pagkakawala sa mga sabungero. Pero ang prima facie evidence na sinasabi sa Department of Justice mga kapatid, hindi ito ibig sabihin na guilty na sila. Ibig sabihin lang, may sapat na basihan para ituloy ang kaso at dalhin sa paglilitis sa korte. So, abangan natin kung ano ang posibleng resulta nito. Malulusutan ba ito nila ni Atong Ang at sa kampo nito? Mga kapatid, pwede niyong ilagay sa inyong comment kung saan kayo nagsubaybay at noon para malaman natin kung saan nakaabot ang videong ito. No? So, yun lang ang update kaugnay sa inilabas ng Department of Justice na prima facie evidence. Ibig sabihin,
may sapat na basihan para sampahan ng kaso. Inanunsyo yan ng Department of Justice, no? Na may prima facie evidence. Okay, abangan natin kung ano ang resulta nito. I am